solusyon sa plastic pollution ng bansa, ating pag-uusapan kasama si Director Carlo Arcilla. Siya po ang Executive Director mula sa Philippine Nuclear Research Institute. Director Arcilla, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali rin po. Sorry, nandito na ako sa visa processing kaya nasa anyway po. Sige, magandang hapon po. That's okay, sir. Maraming salamat. Ilang toneladang plastic po ba ang nakokolekta sa basura kada taon dito po sa Pilipinas? Gaano po kalaking problema ang plastic pollution ng Pilipinas sa ngayon? Yung exact number hindi ko parang pero millions, we are one of the biggest anong tawag yan, sources ng plastic pollution. Ang isang dahil lahat ng tinitingi, ginagawa ng mga sachets. No? Pero ang pinaka-problema po kasi yung pag-recycle ng plastics na yan. Yung pag-recycle po ng plastics, kung hindi maganda ang pagkakaprocess, hindi maganda ang recycling, hindi mo magagamit repeatedly or for example, gagamitin mo siyang construction material, hindi maganda ang bonding. Ang ginagawa po namin sa PNR ay pag in-irradiate mo siya, ma-manipulate yung bonding characteristics ng plastics para pag inilit mo sa talagang lalakas yung bond. So pwede mo siyang gamitin as construction material, for example, at saka maraming pa. So yan po yung importante kasi para mas mapahaba po yung gamit ng plastics. Yan po. Thank you. Director Arcilla, magandang tanghali po. Matagal na pong issue ito mga plastic po, no? Taon-taon nagiging problema po ito, nare-raise po ito. May mga legislations na rin po tayo nagawa para solusyonan ito. Kayo po ba sa tanggapan niyo po DOST, ano po bang solusyon na nakikita niyo pa para ma-resolve talaga itong problema sa plastic? Ito nga, ang ginagawa namin ay pinupuntahan po yung ugat ng hindi lang po kasi ugat po nung sunod ng problema kung paano magagamit ulit yung plastics. Ang isa ng solution dapat yan, ibaguhin na lang yung pagpapackaging. Pero that's a different solution. Ang problema, yung nandyan ng plastics ngayon na nakatambak. Ang dami po niyan. So, yun po yung napaka-importante solution. Kasi kung hindi maayos yung pagpapareprocess ng plastics, hindi maganda ang paggamit niya. Yung problema ay nandiyan rin tatagal po. So, yan po yun. Meron kami irrigation facility at saka nakatiyo din doon sa Mindanao. Meron na pong private takers po nila. Okay. So, Director, alam ko meron kayong proyekto na para itong mga plastic na ito ay ma-recycle natin at magamit sa isang magandang paraan. At may kinalaman ito sa nuclear. No? Marami po sa amin kasi ibang understanding kapag narinig ang salitang nuclear, di ba? Or parang nakakatakot, parang nuclear bomb or nuclear source of energy. Pero sa sinasabi po ninyo, ang tawag nyo, nuclear solution na makakatulong sa plastic pollution. Pakipaliwanag po ito. Ganito po kasi, yun nga ang problema, ang konsepto ng mga tapos sa nuclear ay bomba, no? Hindi alam na maraming application ng nuclear science. Sa medicine, for example, sa cancer. Ang number one talagang panggamot sa cancer ay nuclear. Sa agriculture, may applications po kami, yung plant growth promoter namin. Kasi ang ginagawa dyan, yung irradiation ang gagaling sa nuclear, maraming gagamitan. Yung sa energy po, isang application lang yun, at saka yung sa especially yung bomb, bawal pa sa constitution na yun. Marami pong applications talaga. For example, paano mo i-guarantee yung mga yung mga PPE ay malinis, yung mga gloves na ginagamit para siguradong walang germs yan, dapat irradiation gagamitin. Isa pong ang tawag po dyan is ang tawag dyan ay it's enhancement ng mga products po ganyan. Hindi lang po masyadong alam niya po. Salamat dahil kinakausap niyo kami. Kasi para malaman na hindi lang po hindi lang po bomba ng pag-nuclear pinag-uusapan. Director, ano po ang benefits ng radiation technology sa polymers ng plastic? Eco-friendly po ba ang teknolohiyang ito?
yan po, actually, mabuti sinabi niya po yan. Ano? Kasi ang gano'n kasi, ang polymers po kasi, dito yung direct application. Kasi ang plastic, polymers po yan. Yan yung mga banding. Nuclear lang ang pwedeng mag-alter ng characteristics niya. Hindi, pag ininit mo yan, wala. Pero pag in-applyan mo ng radiation, magbabago yung bonding characteristics niya para mas lalakas po siya. So, yun po yung importante. Yun po yung characteristics. Sorry lang kasi ngayon kasi nandito ako sa hallway. So, yun po yung pinaka-importante. Hindi magagawa ng ibang proseso yun kung di sa nuclear. Director, gamit itong innovative technology po na bago nga po ito, ano po ba mga produkto yung maaring magawa gamit itong bagong technology na ito para sa kaalaman po ng ating mga kababayan? Okay. Ano po, ano? Una, iniimbita ko kayo kung mga gusto man. Meron kaming dito ang aming opisina sa may Techno Hub, sa may central ng Iglesia. 8 hectares po. Andito may laboratories po, may parang yung pong itlog sinasabi. I'll give you examples. Ano? For example, andito po yung palay. Para hindi siya mabulok agad, pag iniradiate po yan, ang mangyayari, tatagal po yan pag magandang container. So, ibig sabihin, tatagal siya. So, baka mabawasan ng imports pag yan ang gagawin. Isang nga yan. Meron kami plant growth promoter na mapapadami ang production ng rice at saka mapapaganda yung klase ng binhi through mutation processing. Yun po yung mga technology. Tapos, alam niyo po ba, for example, yung mga wire, ang mga wire po kasi ay may copper at saka may rubber. Pag iniradiate po yan, kakapit ng husto yung rubber doon sa wire. So, mas less ang chance na masunog. So, may fire protection po. Yan lang po ang konti ng applications. At saka ito nga pong polymer modification para ma-improve yung reusability ng plastics. Yan po. Okay. Sir, mula po sa bagong teknolohiyang ito, ano po pa ang mga susunod na hakbang ng DOST tungkol dito? Magkakaroon po ba kayo ng pilot testing at masusing pag-aaral para po dito? Actually, lampas na kami sa pilot testing. Meron na pong private company na gagawa ng produkto dito sa atin. Ginagawa na po nila yun. And then, the products are starting to be sold. Meron na kami 2 private companies na magbebenta ng produkto. At saka, pag maganda dyan, pag na ano po yun, marami pong tawag dyan, ang mangyayari ay mas kakalat ito. Kasi hindi po kami, we are not manufacturing. So, may kailangan may private takers. Yan po yung isa. Tapos pangalawa, isa pang ginagawa ng project. Ngayon, nuclear-related din, ay para mapababa ang cost ng pag-diagnose ng cancer. Kasi napakamahal po kasi ng cancer diagnosis sa Pilipinas. Pagka-diagnose sa mga Pilipino ng cancer, stage 4 na. May nuclear technology para ma-diagnose sila at much earlier stage. Para mas malaki ang chance na mabuhay sila. Yan po, ginagawa na po namin yung building para dyan po. Alright. Director, alam natin gaano kahalaga yung importance ng implementation sa grassroots level po, no, nitong para sa solusyon dito sa plastic pollution. So ang tanong po ng marami, ano po ba magiging role ng mga local government units at ating mga komunidad, ating mga kababayan para sa implementasyon ng proyekto pong ito? Thank you. Ang kagandahan po kasi maraming LGU na ngayon ay nag-segregate na sila. So yung mga plastic waste ay nakukumpuli na. Okay? Ang susunod po yan, yung pag-process po nun. Ang isang problema lang po kasi yung irrigation facilities, limitado lang. Ang meron lang po tayo ngayon nasa Manila, pero may tatayo pa sa Mindanao. Pero pag nakita kasing effective ito, marami pa mag-i-invest para sa ganitong facilities. No? Pero napaka-importanting step po yung pang-segregate. Kasi pag-segregate, marami kang ma-reuse. Yung po. Okay, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, sir. Yeah, yun nga po. Una, sana naman, pag sinabi ang word ng nuclear, hindi po ang bala. Kailangan po pala natin ang nuclear energy kasi ang nuclear energy ay the safest and the cleanest and one of the cheapest sources of energy. Ang presidente natin ay nasa US ngayon
at saka pinopromote nila yung nuclear. Bakit po? Kasi ang problema natin, karamihan ng kuryente natin galing sa coal na imported. Ang nuclear energy, napakataas ng energy density. So, importante po yung nuclear energy. Pero hindi lang po nuclear energy, meron tayong nuclear medicine, itong plastics treatment, meron din po tayo ng fire prevention. Sana yung sa mga bata, mag-isip po tayo mag-aral ng nuclear science. Pag nagtayo po kasi marami ng potential. For example, sa medical physics, kailangan po yan sa nuclear. Kulang ang trabahador medical physics sa buong mundo. Nuclear-related po ang kailangan ginagawa nila. So yan lang po ang aking mensahe sa mga kababayan ko. Salamat po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Director Carlo Arcilia, Executive Director mula sa Philippine Nuclear Research Institute. Thank you very much po.